Tinawag na kahiya-hiya ng palasyo ang mga gumagamit sa mga nagdaang sakuna tulad ng lindol sa Cebu para magpakalat ng disinformation. Ito ay sa harap ng mga kumalat na post sa social media na nagsasaad ng ilang pahayag tungkol sa lindol na sinabi umano ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mariin itong pinabulaanan ni Yusek Castro. Ito po ay hindi ko po sinabi. Ngunit ginamit po ang ating larawan para makapagbigay po ng fake news. Sana naman po ay huwag ninyong gamitin ang mga kababayan natin para sa pansariling interes. Dahil sa totoo lang, ang ginagawa ninyo ay kahiya-hiya na po. Hinggil dito, mas nagdodoble kayod pa ang Department of Information and Communications Technology sa paglaban sa fake news na tinawag ni Secretary Henry Aguda bilang man-made na sakuna. Kabilang sa mga akbang ay ang planong pagpapapasok sa bansa ng overseas content moderators. Bagamat iginagalang ng DICT ang freedom of expression, may panawagan pa rin si Secretary Aguda sa social media platforms. Yung mga toxic content na in clear violation of our laws and in clear violation of their own community standards, kung responsableng platform kayo, i-enforce nyo na, i-take down nyo na yan. Dahil alam nyo namang nakakasama yan. Hinggil naman sa lindol sa Cebu, sinabi ng DICT ay posibleng maibalik na sa 100% ang connectivity sa mga apektadong lugar. Sisikapin ding bago matapos ang Administrasyong Marcos, mailalagay na sa ilalim ng lupa ang fiber optic cables sa halip na nakalinya sa mga poste upang masigurong hindi na mapuputol ang koneksyon kapag may lindol o bagyo. Kaugnay naman sa mga naglipa na pa ring online scams, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang sugpuin ang digital scams pagdating ng Pasko ngayong taon, kung saan inaasahang tataas na naman ang online financial transactions tulad ng paggamit ng credit cards. Kabilang sa mga tinitingnan ng DICT ay ang paggamit ng retinal scan o ang pag-authenticate sa pagkakakilanlan ng isang tao gamit ang mata. Nakikipagtulungan na rin ito sa mga telco upang tuluyan ng maalis sa bansa ang makalumang 2G at 3G networks na ginagamit ng mga scammer para gayahin ang official numbers o accounts ng mga kumpanya o bangko. Ito po, sinasagap yung signal ng 2G at saka 3G. Tapos akala nyo, ang nagme-message sa inyo, yung bangko o gobyerno, pero hindi pala, na-change na nila, nagpapanggap lang sila. Ang sabi nga ni Presidente, etong Christmas na to, sana naman lahat ng magtra-transact sa digital infrastructure safe and mawawala na ng scam. Harley Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.